naman, the foundation of the church through biblical typology. Actually, ang church, ang daming typology sa Bible. So, paliwanag ko sa inyo. The concept of the church as rooted in the biblical theology is richly conveyed through various name, title, symbol, and types with the scripture. So, yun yung ibig sabihin. May mga symbol kasi in church and types. So, this representation offer profound insight into a multifaceted nature of the church and its divine origin. Understanding the church foundation through biblical typology allow us to appreciate the spiritual significance and the continuity of God's plan from the Old Testament to the New Testament. Kaya yung mga Old Testament typology doon na tinutukoy dito sa New Testament ay bibigay natin ngayon ng kopya. But sad to say, nasa 30 plus lang aking nailagay, pero I have counted 190 plus typology of the church at sa mga makakakuha ng handout, kompleto yung makukuha nyo. Pero dito sa presentation, sobrang dami kaya hindi ko na inilagay. Napagod akong mag-encode at mag-edit. Pero sa mga mag-a-avail ng presentation, mamaya itutuloy ko po itong ilagay sa aking presentation and willing to give tayo sa ating presentation in PDF format. So kung gusto nyo i-present ito, ituro sa inyong mga local congregation, kung gusto nyo pong i-present ay pwede nyo pong gamitin ito sa mga Sunday school or kahit Bible study. So continue tayo. In our hermeneutics lesson, pinag-aralan po natin yon. We studied about figurative language, di ba po? Sa pagkakaalala ko, lesson or session number 6 yon, figurative languages. And one type of figure of speech we covered is typology. So yun nga, what is typology? Typology is a method of biblical interpretation where an element found in an Old Testament is seen to prefigure one found in the New Testament or any figure that typified a word kahit nasa New Testament na. Through this, we can appreciate the beauty of biblical literature and its parallel to the things basta related sa church ay mababanggit dito sa mga typology nito. Example ng typology. So, 194 biblical typologies of the church, but sad to say, hanggang 30 lang ang babanggitin ko. Pero sa mga makakatanggap ng student workbook at itong PowerPoint presentation ay kompleto po yung matatanggap nyo. So, foundation of the church through biblical typology number 1, isa sa mga typologies of the church ay yung 12 tribe. Sabi nga ni James, sa James chapter 1 verse 1 ay ito, babasahin ko na lang sa Tagalog para hindi tayo ma-misquote. Ano po? Ito ay in-address ni kapatid Santiago. Sabi niya, mula kay Santiago, lingkod ng ating Diyos at Panginoong Jesucristo, mahal kong mananampalataya na nagsipangalap saan mang sa mundo. Hindi sinabi dito na let me read in English na lang sa King James. Yun ang problema kapag hindi kasi King James Hindi siya word by word na nakatranslate. So, I prefer talaga King James kapag mga theological study tayo. Sabi dito, James, a servant of God and the Lord Jesus Christ, to 12 tribes which are scattered abroad. Greeting. So, yung church ang tinutukoy niya dyan, 12 tribe. So, actually, literal man yan or in a sense na typology talaga ng church is 12 tribe. So, symbolism tayo ng Jacob's 12 sons. No? Nagsimula sa 12 disciples. And number 2, Abraham's seed. Those who exhibit Abraham type of faith are regarded as his spiritual descendants. In Galatians chapter 3 verse 29. Ito, pwede natin itong basahin sa Tagalog kasi maliwanag naman yung pagkakasabi dyan. 3:29 ng Galatians. So, isang page lang ang iisa-isahin natin. Yung susunod ay magiging rapid reading na lang ang gagawin ko po. Dahil konti na lang din yung panahon natin. Kailangan matapos po natin ito. So, Galatians chapter 3 verse 29, ito po ang sabi. At dahil kayo'y
kay Kristo na kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa kanya. So, yun. No, walang salitang seed, ano? Abraham seed. Teka, basahin natin. Galatians 3:29. Yan. Pwede nyong i-copy paste sa atin pong, sa ating comment section. Kapag nauna na kayong maghanap. And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed. Ayun. Abraham's seed. So, ye are Abraham's seed. Ang tinutukoy niya yung church. So, part tayo ng Abraham's seed. So, that's not literal, symbolic or spiritual. Naging part tayo by adoption. So, babes, yun yung sabi sa Luke chapter 10:21, Matthew 11:25. The church consists of newborn or born again or children of God, mga bagong panganak. So, babes. Meron din dito na babe na tinutukoy din si Apostol Pablo, but hindi ko na ilagay din dito. So, beloved, the church is described as bride of Christ or cherished and loved in Romans 9:25 to 2 Thessalonians 2:13. So, yung beloved na salita, yung blessed of my Father na salita in Matthew chapter 25 verse 34, as body na salita in Ephesians 1:23 and Colossians 1:24, as a collective body or one body or united in covenant with Christ, and the body, yung his body or yung salitang the body, and yung salitang born again, those who have been spiritually reborn are part of the church or born of God, 1 John 3:9, and born of him, born again of the Spirit in 1 John 2:29. So yun yung salita born of him. Sa church ang tinutukoy po doon. And next, yan, rapid reading na tayo. Bride, yan po ang sinasabi na isang typology ng church. Bride chamber or children of the bride chamber or brother. Yung tinatawag na called or the called. Those chosen by God, they are the called. Yung candlestick representing the church role as a light in the dark world in Revelation chapter 1 verse 20, candlestick. Kaya yung ibang mga religion, ang sign nila sa church is a candlestick. Totoo naman dahil ang sinisignify ng candlestick are the church. 17, the chosen or the eklektos, those people that have embraced the calling of God to follow Jesus Christ, James 2:5. The chosen generation, the dear children, children of Abraham, children of God, children of Israel, children of light, children of the day, children of the free woman, children of the living God, children of the kingdom, children of promise, chosen, Christ, Christian, Christians, church or glorious church or my church. Yung salitang my church, si Jesus Christ lang ang may title at may karapatang magsalita niyan. Church of Christ, Church of God, and many more. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, ini-screenshot ko na lang kasi napagod ako mag-copy-paste kasi i-organize ko pa talaga yan eh. So, ang dami niyan. So, ito, makasama sa handout. Mag-type lang kayo ng MBS sa ating pong live streaming. Kaya yung mga nasa Zoom, tumingin kayo sa live stream, mag-type din kayo doon. Visit kayo sa live stream. Bumisita po kayo sa live stream, mag-type kayo doon sa live streaming ng MBS. Kasi hindi ko naman, pag nag-off na tayo sa Zoom, hindi ko na makita kung sa Zoom kayo mag-MBS. Dapat dito na lang kayo try nyong bumisita sa live stream natin. Pwede namang naka-join ka pa rin sa live stream, sa Zoom. At lang po, tatabi lang yung inyong Zoom sa inyong cellphone. Nako, ang dami na palang nag-comment. Sinabi ko lang na wala pa nagko-comment. Ayun na pala, ang dami na pala. So, ayan, praise the Lord. So, makikita nyo dyan, 194. Karami. Ayan nyo, pagtsatsagaan ko yan. I-copy-paste. So, ito, makikita nyo, mga blanco. Maraming blanco yan. Pero yung mga hindi nyo napanood ngayon, yung hanggang 30 lang yung magiging blanco. Kasi hindi nyo naman napanood at saka hindi nabanggit sa ating live streaming. Kaya hindi magiging blanco yan.